when the Holy Spirit enters you. Natin, napakagandang baka ngayon na kapakita kung ano yung kapangyarihan at ano yung ginagawa ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. So, ano ba yung pagkakakilala natin sa Holy Spirit? Minsan hindi na natin nabibigyan ng identification kung ano ba talaga yung Holy Spirit. But, minsan parang na-ignore na siya. Yun talaga yung katotohanan. Minsan nababaliwala siya. Pero ang Holy Spirit po, ayun po yung isang malaking factor na meron ng isang mananampalataya. Ang Holy Spirit, ayun yung comforter natin sa Panginoon. Ayan yung healer natin, spiritual. Ayan yung ginagamit ng Panginoon para maranasan mo yung presensya ng Panginoon. Kung walang Holy Spirit, hindi mo mararanasan yung presensya ng Panginoon. At kapag ang Holy Spirit ay nararanasan mo, doon mo rin nararanasan yung kalapitan ng Diyos sa iyong pananalangin. Di ba? Kaya minsan, nakakalungkot, pero maraming pong tao na hindi po nila pinaniniwalaan yung Holy Spirit. Sinasabi lamang nila yan ay isang kapangyarihan lamang ng ating Panginoon. Pero marami pong sinabi sa Bible na Holy Spirit is a God. So, hindi po siya ordinaryong kapangyarihan lang ng Panginoon. Siya po ay Diyos. At ito po yung pag-uusapan natin. Ano ba yung benefit ng isang mananampalataya kapag siya ay pinagaharian ng banal na Espiritu Santo? Samahan niyo po ako sa John chapter 14, verse 16 up to 17. Ito po ang sabi, at hihiling ako sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong. Nasa sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan, hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala ninyo siya dahil kasama ninyo siya. Sa inyo magpakailanman. So sinabi rin ng Panginoon ng magsasalita panahon na ito, at sinabi niya siya iiling sa Ama na kung saan ay magbibigay sa atin ng isang kapangyarihan o isang katunayan na tayo po ay pinag-aarian ng ating Panginoon. Number 1, you feel secure in your salvation. When the Holy Spirit enters you, doon mo malalaman yung secure, yung salvation na nasa sayo. Sa panahon po natin ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, sa sobrang gulo ng mundo, sa sobrang populated ng kapaligiran natin, at aaminin natin, even tayong mga mananampalataya, nagagamit tayo dun sa contamination na yan. Totoo po ba, diba? At kung minsan, hindi natin napapansin, nawawala sa atin dahil sa pagkakasala natin sa Panginoon, dahil nadadala tayo ng mga sitwasyon na ating naranasan sa pamilya, sa personal life mo, sa trabaho mo, sa environment, sa paligid mo. At hindi natin pwede sabihin na hindi tayo minsan nadadala ron. At kung minsan na yun yung nagiging dahilan para napapalulo tayo sa presensya ng ating Panginoon. At kung minsan nawawala rin sa atin yung kasiguruhan na ako ay ligtas pa. Tumating po kayo sa punta ng buhay niya. Na katulad po kahapon, yung isang kapatiran, dinalaw po siya. At sabi niya sa akin, Pastor, 3 times ko nang napapaginipan. Parang nagtanong siya sa akin. Sabi niya sa akin, ano po yung panaginip niyo? Sa panaginip ko po, umiyak ako. Kasi nasabi niya raw, ano daw yung, end of the world, yung panaginip niya. 3 times niya napapaginipan. At nung nakita niya, nakita niya, baka nawala ng buhay. At pangalawang panaginip daw niya, yung mga tao, nasa apoy. Tapos
meron daw message na narinig siya, na sabi raw sa kanya, anak, be prepared. Kasi magbubukom na. Sinabi niya sa akin, Pastor, ano yung ibig sabihin ng pagbubukom? Sabi niya sa akin. Ang sabi ko, kaya po yung pagbubukom, kasi malinaw na malinaw yung pagkakasabi ng Panginoon. Narinig yung boss niya, sabi sa kanya, be ready, magbubukom. Kasi habang kinukwento niya sa akin yung istorya na yun, tumutuloy yung luha niya. Sabi, Pastor, takot ako nung panaginip ko yun kasi wala talaga akong makitang buhay kahit isa. Una, tubig. Wala naman kay Noah. Tayo na ginawa ng Panginoon ang mundo kung makita ng tubig. Yung pangalawa is yung apoy daw. So alam natin sa Revelation, sinabi doon, maulan na asupre sa Revelation. Sabi niya, Pastor, ano yung sabihin ng pagbubukom? At pinaliwanag ko sa kanya yung pagbubukom. Ayun yung mangyayari sa judgment na mangyayari dito sa mundo natin sa inaharap. So sabi niya, natakot ako kasi hindi ko sigurado kung ako ba yung mga kasama kapag tumating yung panahon mo. So minsan nangyayari sa buhay natin dahil masyado tayong na-adapt natin yung kultura ngayon sa panahon natin ngayon. Maraming Kristiyano na nawawala sa kanila yung secure salvation. Pero sinabi ng Panginoon, pero hindi na kayo mabubuhay ayon sa kasalanan. In Romans chapter 8 verse 9, sinabi ron, hindi na kayo mabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. So, ibig sabihin po ng once na ang Holy Spirit ay nasa sa atin, hindi mawawala sa atin yung kasiguruhan na ikaw ay saved. Ayaw ba? Pero may qualification. Yung sinabi ko doon, when the Holy Spirit enters you, hindi mawawala yung assurance of salvation na nasa iyo. Pero ano nga ang dapat natin gawin upang mapanatili natin yung assurance na yun na nasa sa atin yung salvation, at the same time, nasa sa atin pa rin yung Holy Spirit. Remember mga kapatid, yung Holy Spirit, isang bagay ang ayaw niya, yung kasalanan. Sabi nga rin, Matthew chapter 26, verse 41, the Spirit is willing, but the flesh is weak. When the times na tayo po ay mahina spiritual, yung Holy Spirit na ginagamit ng Panginoon upang maranasan natin yung presensya at kalakasan ng ating Panginoon, yun yung nagbibigay sa atin ng lakas upang maging matagumpay tayo mananampalataya at hindi mawala sa atin yung assurance of salvation. Sabi doon, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. So, lahat naman tayo pinado nun. Lahat tayo nasa sa atin ng Espiritu ng Diyos. Tama ba? Walang magsasabi dito na wala ang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Wala. Wala di ba? Wala. Parang hindi kayo okay. Di ba? Parang hindi kayo sangayon na. Parang alanganin kayo. Pero ang katotohanan, mga kapatid, nasa sa atin yung Espiritu ng Diyos. Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos, nandito ka ba? Sarap matulog eh. Di ba? Sarap ang muni-muni sa bahay. Alam na, yung panahon ngayon, ito yung panahon ng family day. Pupunta ka sa mall, iba mo yung pamilya, punta ka sa ito yung panahon na yung pamilya nagbabandi. Sarap sa bahay. At iisipin mo pa kung wala ang Diyos sa'yo. Isipin mo na lang isang sumahan mo na lang yung pamilya ko, magbandi na lang kami. Punta kami sa mga lugar na hindi pa namin mapupunta. Kasi para sa iyo is napaka-importante ng family. Pero pag narito ka ngayon, pag gumising ka ng maaga pa lang, gabi pa lang, excited ka na kung nasusutin. Tama mo ba? Namimili ka na, doon sa salamin, sinusukat mo na yung susutin mo. At gabi pa lang, pinaplansyo mo na. Pag dumali sa punto, tingin ka na tingin sa orasan. Pero baka maliit ako. Baka maliit ako kasi gusto ko, maaga-maaga, ako sa church. Pagbukas pa na ng church, sandun na ako.
excited ka. Yung sa pagpunta sa sambahan sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi hindi mo ginagawa yan sa sarili mo lamang. Dahil hindi mo kinala ang Panginoon, hindi mo naman ginagawa yan. Diba? Para sa'yo, boring. Sabi nga nila, kung hindi ka lang makatulog, magbasa ka ng Bible, nakakatulog ka. Sabi nila, at noong ako hindi pa nakakilala sa Panginoon, ginagawa ko nga talaga yun, babasa ko ng Bible. At kahit anong basa ko, pasok ng talabas ng ilog, hindi ko maintindihan at hindi ko maunawaan. Pero noong time, when the Holy Spirit enters sa akin, doon ko naintindihan yung salita ng Panginoon. At doon ko naintindihan yung value ng buhay. At doon ko naintindihan na mahal pala ako ng Panginoon. Na ayaw pala ng Panginoon na mapunta ako doon sa impyerno. At hindi lang ako. Hindi yung pamilya ko, yung buong pamilya ko mapunta sa langit. Na ayaw yung pangako ng Panginoon na you and your family will be saved kapag nananampalataya ka sa Panginoon. At ayun ang hinahawakan natin. Ayun yung pangako na sinasabi ng Panginoon. Nalimutan ko na sa Corinthians yun, chapter 30. Ang isang mananampalataya, ang isang tao mananampalataya sa Panginoon, siya at ang kanyang buong pamilya ay maliligtas. Amen, di ba? At ayun yung pinahawakan natin. Pero ano sabi doon? Yung nakakaintindi lamang yun, yung naniniwala na yung banal na Espiritu ay nasa sa kanila. Tuloy natin. Ang sabi ng Efeso chapter 1 verse 13 up to 14, kayong man ay napabilang na kay Kristo. Wow! Napabilang na pala tayo. Nang marinig ninyo ang katotohanan. Sa amin ng Bible, you will know the truth and the truth will set you free. Diba? Dahil nalaman natin yung katotohanan na mayroong Jesus na nagpagpaluwi sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan. Nung tinanggap natin, tayo daw ay napabilang na kay Kristo. Tuloy natin. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pananampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanya ipinangako bilang araw, bilang tanda na pagmamayari ka na niya. Pagmamayari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang pinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang matanggap natin ng lubos ang kaligtasan dahil dito'y papapurihan siya. Titignan po natin, napakaganda talaga ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Napakaganda pala talaga ng plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, dapat pinagyayaman natin yung banal na Espiritu po sa atin. Ano po yung mga bagay na maaaring magbigay ng sakit sa banal na Espiritu sa atin? Diba? Kung tayo po ay mananampalataya, dapat nalalaman natin kung paano natin makapanatili yung banal na Espiritu sa atin. Kung paano ka pananatili mananahan sa yung banal na Espiritu sa atin. Kung paano mo magiging kalugod-lugod natin na dahil kung papamahayan ng banal na Espiritu sa atin. Imagine po natin mga kapatid, siguro naranasan na natin yan. Noong mga panahon na bigay natin wala yung banal na Espiritu sa atin. Ang hirap po ba? Ang hirap. Wala ka ng joy pagbasa ng Biblia. Para yung prayer mo parang nasa kisabi lang din nakakaabot. Yung bagay na nakikita mo sa paligid mo negative. Ang hirap ng buhay. Kahit anong kahayod mo parang baliwala lang. Kahit na kumikita ka ng sapatos malaki, kahit nabibili mo lahat ng gusto mo, pero may emptiness pa rin sa puso mo na hindi mo kaya ipaliwanag. Kasi yung banal na Espiritu Santo na namawala, umaalis sa isang tao na kanyang nilulukuban kapag ang tao mo na namumuhay ng hindi nakakalugod sa Panginoon dahil sa paggawa ng kasalanan.
Yung hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon, isang bagay yun na minsan yung Holy Spirit is nag-grip siya. Kasi kaya bumaba ang banal na Espiritu sa isang tao upang mag-manifest sa kanya yung kapangyarihan ng ating Panginoon at bagay na gagawin niya ay makakapagbigay ng glory sa Panginoon. Pero kung sa kanyang buhay, hindi niya nabibigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Sa mga tao na akasalang buhay niya, hindi niya nabibigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Ano ang silbi ng banal na Espiritu sa kanya? Maalis mo yun. Hindi siya po makakaranas ng trials. Kung na makakaranas ng parang hindi na ako masya sa Diyos. Parang wala nang ginagawa ko, parang ano mo na lang dahil para masabi na ano. Wala na yung spiritual growth na sinasabi. Hindi ka na nag-aspire na ako, plano ko, hindi lang ako tututog, mag-drums din ako. Hindi lang ako mag-drums. Mag-keyboard din ako. Kung baka malawag ang vision ko pala din sa gawain ng Panginoon. Hindi ka ako kontento sa mga bagay na ginagawa. Nag-aspire ka ng more experience, more knowledge, more commitment. Kasi alam mo kahit mabuti na sa trabaho, kahit marami kang ginagawa, pero kapag ikay uupo, tutugtugan ng Panginoon, luluhod sa Panginoon, babasahin ang kanyang salita, ibang kasiyahan na naranasan mo. Ibang kaganakan yung nararamdaman mo kasi alam mo na ang bagay na pinagpapagulan mo sa buong magabot, pagharap mo sa presensya ng Panginoon, pagdulog mo sa harapan ng Diyos, ang bagay niyo na nababalik na at napapalitan ang magalakan. Kaya ba? Bakit tayo nagsasabi sa Panginoon? Kasi hindi kayang tawanan yung ginagawa ng Panginoon kasiyahan sa akin. Kaya nga si Rose, tayo mong pina-encourage. Sa Rose, ano ka, mag-level up ka. Sabi niya, Pastor, may kanya-kanyang pagtawag sa atin ng Diyos. Totoo yun. Pero, paano kung hindi ka na tinawag sa morong? Paano kung tinawag ka ng preparation ng Lord? Morong? Nakadali kasi itong lugar. Pero kung when the Holy Spirit enters you, hindi ka kung saan ka dadali ng Panginoon, kung ano gagawin ng Panginoon, hindi ka kasi alam mo, ayun yung plano ng Diyos sa buhay. To begin, to grow stronger against sinful craving. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 16 up to 17, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman, sapagkat ang ninanasan ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. So nang magiging tao tayo, magiging malago at malakas. Para saan? Doon sa pagkasabik. Craving, yung nananabig ka, yung nasasabi ka, yung parang natataang ka sa paggawa ng kasalanan. Pero when the Holy Spirit enters you, ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para lumayo sa pagkakasala. Kung dati, parang normal lang yun na ako hindi pa ako nakaalala sa Panginoon, kaya magsasalita ako dahil may puto ko chita. Hindi kasama pang yun. Di ba talaga nawawala sa amin yan? Kami magpipinsan kung magsasalita kami dahil din. May puto ko chita at may nyug pa. So medyo na namin yun, na gano'n magsalita. Pero nung time na nakilala ko, tinanggap ko ang ating Panginoon at sinabi ko, Lord, pag-arin ako ng banal na Espiritu, unti-unti nakikita ko, nawawala na yung dating ginagawa ko, yung pagkasabi ko kung sa paggawa ng kasalanan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lumilipas yung maghapon na kami magpipisa, hindi kami pinapapatrobol. Kasi yung lugar po namin sa junction po, yun po yung lugar namin, tulog kami. Huli kami magpipinsan. Pag mayroong isang pinsan lang namin ang inaway, wala kami pakalam kung sino ang tama at mali. Lulusogin namin, aawayin namin. Ganun kami magpipinsan. Pero nung time, naranasan na namin
yung banal na Espiritu na kami kumilala sa Panginoon, unti-unti, nawala po yun. Kung dito sinasabi ng mga kababata namin, parang nag-iiba na kayo. Parang hindi na kayo katulad namin, hindi na kayo sumasama sa amin. Hindi na kayo jumujoy sa club natin. Kaya mag-ibig ako lang po yung wala to. Kasi yung mga pinsang po na yung music drugs, yung marijuana. So, pag yung nakakain na kami doon sa bahay ng pinsang ko, nagkakatuwa kami. Nagkakatuwa na nila ako sa bitisan ko, ayoko tumiyan ng katawa. Pero hindi po ako nag-joke. Sila lang. Sorry yung nasabi rin yung ininom, top zero, yung pidol. Pidol, kita mo, may pidol. So, gano'n po kami. Pero nung time na nakilala namin ang Panginoon, ginamit yung team ko from abroad, nakilala kayo ng share sa amin. Pero inayaan namin na lububang kami ng banal na Espiritu. Sana po, ganoon yung nais na gawin natin mga namamahal ng palataya. Hindi tayo magkaroon ng craving sa paggawa ng kasalanan. Alam mo yung limitasyon. Alam mo yung tinatayuan mo. Alam mo kung sinabing bawal. Kung sinabing no, hindi pwede. No, compromise. Hindi mo nakikita to. Minsan lang naman. Wala naman magsasabi sa'yo. Pero remember mga kapatid, yung lumukob sa'yo ng Espiritu ay dalalim. Kasi alam niya, nag-iba ka na. Yung lumukob sa'yo ng Espiritu ay may purpose. Kasi alam niya, karapat-dapat ka sa pagkakatawag sa'yo ng Panginoon. Kaya hindi dapat nasasama o nagagawa yung mga bagay na hindi nakakaluto sa ating Panginoon. Isaya po ng Galatia, chapter 5, verse 24 up to 25, ipinako na ang mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil sa namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy na tayo sa patnubay nito. O sabi ng Bible, yung the last 7 words, yung tinabi ko na nakaraan, kung marirecall nyo, yung parang pinaka 6 or 7 yata, sinabi ito, it is finished. It's done. Tapos na yung ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat napagbayaran na ng Panginoon. Yung lahat ng bagay na tinubos niya sa atin, binayaran na ng ating Panginoon ang kanyang buhay at kanyang dugo. Pero every time daw na tayo po ay bumabalik doon sa pagkakataon na tayo ay namumuhay na hindi nakakalugod sa Panginoon, sinusuway natin yung kalooban ng Panginoon, sinusuway natin yung sinasabi ng banal na Espiritu, yung natuwa sa between ng parang nabumbuga ka na ba ito? Sabi ng banal na Espiritu, i-share mo yan. Sabi mo doon, wag. Saan na lang. Naisip ko ba yung kababata ko? Sige, for the sake ng topic natin. Meron akong kababata na nagkaroon siya ng TV. At tuwing umaga, nagpapakaraw siya sa kalsada. Yung niya, yung nandun sa kalsada, yung tuhod niya, yung niya, sayang na nito sa baba na kasi nagkaroon siya ng TV. At habang dumadaan ako kasi pumapasok ako sa isang kapatiran, sabi sa akin ng banal na Espiritu, siran mo yan, siran mo. Sabi ko sa kanila lang, pabalik na lang. Hanggang sa hindi ko, nire-refuse ko yung sinasabi ng banal na Espiritu. At pag-uwi ko ng hapon, nagulat ako, kasi doon sa bakante lote ng kita ko, maraming tao, yung pala patay na pala. Patay na yung kababata ako. Ayun, yung time na yun, napaya ako. Kasi yung, nagtitinda lang po sila ng puto eh. So parang, doon sa pagtitinda ng puto, binigyan lang sila ng space. Kasi parang marami sila doon. Bawat pamilya may kanya-kanyang space lang. Kung sakto lang matulugan lang, at bahala na kayo dyan kung ano yung gagawin.
At dahil walang pwesto para ibukol yung kababata ko na yun, nakiusap sa tita ko kasi sa pagawa ng puto. Kung po pwede na doon na muna ibukol yung kababata. At binurol ko yung kababata ko dahil ang lakas na dahil nakapag ng August yun eh. At wala pong lola dahil wala po silang pera pambili ng lola pang trabaho. Yung sako ng puso, yung sako ng puso, diba? Pinanggagakan doon sa pagluto ng puto. Tinahin nila yun at nilagay nila doon sa kabawang ng kababata ko. At dahil sobrang lakas ng ulan, tumutulo yung sako dahil basang-basa niya. At habang tinitignan ko yung kababata ko, basang-basa na yung kabawang niya ng tubig ulan. At hindi pa yun. Dahil hindi pa, nung nilibing siya, yung kanyang, kasi medyo mayroon nga lang sila, wala naman silang hindi siya yung apartment, bukay. Kaya sa sobrang lakas ng ulan, pinasok ko ng tubig yung paglilibingan niya. Dahil kahoy yung casket niya, habang pag nilulubog na yung kabaw niya, lumulutang. Sabi ng gagawin natin, kailangan na siyang ilibing kasi lumalakas na yung pagyo. Desisyon ng mga magulang na bumili ng haloglas. Tinali yung haloglas at tinali doon sa kabaw sa kanila po, sa kalimusan na sa meron. At nung nakita ko yun, sabi ko, kawawa naman itong kababata ako ito. Bakit? Naghihirap naman ang buhay siya at naghihirap pa rin ng mga pangalan siya. At hindi ko rin alam sa kabilang buhay kaya. Ano kaya yung destiny ng tao? So minsan, yung Holy Spirit, kapag tayo po ay pinapag-usap, hindi natin ang oras. Huwag natin tingnan. Kung tayo po ay pinaakalabit ng Holy Spirit, huwag natin ilubos. Kasi may nais magawa yung wala ng Espiritu sa atin. When the Holy Spirit enters you, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mo kailangan magsalita. Yung Holy Spirit ang magsasalita para sa iyo. When the Holy Spirit enters you, hindi mo kailangan mag-alala. Kasi yung banal na Espiritu ang idilos sa buhay. Ano lang yung dapat namin gawin? Obey. Obey the Holy Spirit. Siya yung gagay at magbibigay sa iyo ng wisdom. Ito sinabing knowledge. Knowledge kasi, yung human knowledge yan. Yung wisdom, galing sa Panginoon. Galing sa Holy Spirit. Ayun, yung minsan nawawala sa mga mananampalataya. Iniignore, hindi pinapansin yung pagkilos o pangungusap ng banal na Espiritu. Yan sabi lang. Dapat daw, sabi lang, to begin to grow stronger against simple praying. Hindi tayo dapat nananabig sa paggawa ng kasalanan. Tapos, gumugrowth tayo stronger. Sino ba yung nanatiling bata ito? Wala naman, di ba? Wala, di ba? Dahil na sa mundo, nadalaan ka sa stage na magiging adult ka. Wala naman ditong malaki na isip bata, di ba? Wala. Di ba? Wala na. Wala na. Lahat tayo mature. Spiritually, physically, mentally. Mature. Kasi bakit? Kasi yung banal na Espiritu ay nasa sa atin. Tuloy ko na. Number 3. To begin to reflect the nature of Christ. Simula na mag-reflect na sa atin yung nature ng ating Panginoon. Sabi po ng John chapter 5 verse 19, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ako ang anak
ng Diyos at walang magagawa kung sa sarili ko lamang, kundi ginagawa ko lamang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Ano ba yung nature ng ating Panginoon? Yung submission sa Diyos. Kung titignan mo, kahit na nahihirapan ng Diyos, to the point na nanalangin siya at yung kanya, huli na siya na pray sa mga Gethsemane. Nung na-pray siya doon at sa sobrang depression niya, sa sobrang stress na kanyang naranasan, yung kanyang pawis, parang dugo na raw, ay naranasan niya yung paghihirap niya. Nakakita na niya yung mangyayari sa buhay niya. Pero ano sabi niya? Huwag ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Pero minsan, yung mga mananampalataya, ano ba yung pinaka-priority? Lord, bilhin mo naman eh. Kalooban mo naman siguro na gawin ko to. Bakit? Doon minsan nagkakaroon ng problema ang isang mananampalataya. Huwag nang sasabi na ikaw ay isang Kristyano, isang mananampalataya. Pero yung doon ay nasa mission sa salita ng Panginoon, hindi mangyayari. Lord, maganda. Wait na daw. Mukhang naman niya ako, magkakasundo naman kami. Hindi ko muna dito. Ako bahala rito, Lord. Based on my experience, marami kami dating kasama sa former church, mga worker, mga song leaders, musician. Pero kapag dumating, tumitibok ang puso nila. Wala nang problema kung member sa church. Wala nang problema. Sabihin sa akin, Pastor, ito ba yung partner ko? Siyempre, baso, wala nang magagawa kasi musician ng member yun. Ewan ko natin, wala kasi namin. Kawawa na natin sa church, pinahakatog ko. Sa amin kasi kapag hindi ka tumutog ng Wednesday, Friday, Saturday, hindi ka pwede ko. Hindi ka nag-practice, automatic hindi ka pwede tumutog. Kaya sa amin dati. Kahit sa amin dati sa church namin. Hindi ka pwedeng kumanta kung hindi ka nag-practice ng 3 times. Hindi ka pwedeng kumawak kahit napakatalented. Kahit napakaganda ng boses. Panahon namin doon sa dating former church. Ganun sila ang nag-iisip. At hindi ka pwede matulog sa stage. Hindi ka pwede matulog doon. Hindi ka pwede makakan. Pag papanik ka doon sa stage, kailangan kayo pa. Kasi ang matuloy yung stage is the Holy God. Hindi ka pwede matulog. Pag dumadaan kami sa, kasi may Arcegas lang. Kapag sisira ako, pag napadala ako sa hallway, sinisita ako ng mga security. Bago ka naman yung bago naman yan, bakit? Umikro mo yan. Yung mismong stage na to, kailangan pero hindi naman may hallway. Pero minsan kasi doon kami napadala sa sinihan kasi yun eh. Pag nakakita ko, makakita naman yan kasi holy yun. Pero ano ba yung nature ng ating Panginoon? Yung obedient, yung pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi ng Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 3 verse 17 up to 18. Ngayon, binabanggit dito ng Panginoon ay ang banal na Espiritu. Kung ano ang Espiritu ng Panginoon na nasa isang tao, malaya na siya. Kung ano yung binabanggit ng ating Panginoon tungkol sa Espiritu na nasa isang tao, malaya na raw siya. Malaya na ako ako. Baka mayroon pang nilalaya dito. Baka mayroon pang nakakulong dito. Baka mayroon pa rin nakakulong ng unforgiveness. Yung past na nangyari sa buhay mo. Baka mayroon pa rin na hindi niya mapatawad yung kanyang nakasakit sa amin. Baka mayroon pa rin na namumuhay pa rin mula sa pagkabatay. Huwag nakikita niyo ang tao ngayon, hindi pa rin siya makabubuhan. Meron pa po ba rin?
Kaya sabi kasi dito, sabi ng Panginoon, ngayon ang binabanggit dito ng Panginoon, kaya ganun yung Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Sabihin, malaya na po siya. Pag sinabi malaya ka na, hindi ka na bumabalik. Meron ka ng kasiyahan sa pagkikita sa Panginoon. Hindi ka nakalipin ng nakaraan. Hindi ka nakalipin ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng dahilan para hindi ka makalet ko. Yung mga bagay na iutang sa iyo, hindi mo mababala. Hindi mo pa rin mapatakan. Iutang sa iyo 20 pesos. Pag nakikita ko, iutang mo! Hindi mo pinabayaran. Tagal mo na yun na. Hindi mo pinabayaran. Bakit tayo mo? Iutang mo sa akin kung pinabayaran na yun. 20 pesos na namin yun. Ang bira ka 20 pesos na namin, hindi ko pa makamukon. Pero sa simpleng bagay lang, para sa akin, napakalayo lang impact mo. The more na yung totally surrender sa Panginoon, kaya yun yung nataming kayaan. Yung assurance of salvation, nasa sa atin tayo. Amen. Ako ba? Baka rito, hindi pa dumating ang Panginoon, sabi, hindi pa ako sa iyo. Baka ngayon, pag tinanong ko yun, kung sakali mo mamatay kayo, ako sa pupunta. Sige. Saan nga ba? Saan nga ba, Pastor? Saan nga ba ako pupunta? Dapat hindi ko ba? Dapat meron tayong kasiguruhan. Sinabi kasi malaya ka na, pinalaya ka ng Panginoon. Pinalaya ka ng Panginoon sa kasalanan, pinalaya ka ng Panginoon sa lahat ng bagay. At dapat nagwanganipin sa iyo yung palayaan na yun. Yung palayaan na na-enjoy mo yung spiritual life mo. Na-enjoy mo yung service sa Panginoon. Nag-grow ka spiritually. Malayo yung pananaw mo pagdating sa pananampalataya. Malayo yung vision. Yung mga tao na ayaw nila dito lang. Kaya nila dito lang. Baka hindi ka nasasatisfy dito lang. Eh kung daw may isang Kristyano, eh kung saan po sila Paul, sila Pa, sila Peter, nalagal sila ng Panginoon. Next thing ba sila sa Israel? No. Next thing ba sila sa isang lugar lang? Hindi. Kasi ang thinking nila is, hindi na kami dito. Ano pagkakaiba natin sa mga kanila? Tao rin silang katulad natin. Tao rin silang pinili ng Diyos. Pagkakaibahan na lang, nakaharap na ng Panginoon face to face. Kita nila yung mga wonders and miracles ng Panginoon face to face. Pero kung sa spiritual, walang pagkakaiba mga kapatid. Sa pagkakatawag ng Panginoon, sa disenyo ng Panginoon, walang pagkakaiba. Katulad din tayo ng mga disipulo ng Panginoon. Pero minsan, nakakalungkot kasi wala lang tayo. Kung ano yung narito, yun na lang. Yun na lang yung pagpapalaan. Yun na lang yung pagkakatawa. Yun na lang ang gagawin ko. Pero, when the Holy Spirit enters you, sa mga Panginoon. At ito sinabi ko kanina, huwag niyong ibigilan yung Panginoon. Huwag natin ibigilan na. Kasi yung mga ibigay sa inyo ng kung ano yung purpose ng buhay. Huwag. Kaya nyo malalaman na napakasarap pala ng Kristo. Napaka-Kristo pala ng ilang ng tao. Hindi pala yung buhay ng Kristiyan ay puro suffering. Yung buhay pala ng Kristiyan ay puro pagkatiis. Puro na lang pagbibigay. Pagbibigay ng ano, pagbibigay pasensya. Pagbibigay ng pangunawa. Pagbibigay na lang ng mga bagay na makakapagpasensya ng tao, pero hindi natin walang dumating sa akin. Pero sa Sniper na nararanasan mo yan, yung kasiyahan mo sa Panginoon, isusulit na natin. Number 4, you become unfaced with chaotic situation.
Ginagabihan, sinabi ni Jesus, mga tagasunod, ginagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid kayo sa kabilang ng lawa, kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka rin sumusunod sa kanila. Habang naglalayag sila, bigla lumakas ang hangin, hinampas na malakas ng araw ng bangka nila at halos na puno ng tubig. Si Jesus ay nasa ulihan ng bangka at natutulog, nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro, nalululog na tayo, bali wala lang ba ito sa inyo? So, nung time na ito yung panahon na kung saan sinabi ng ating Panginoon, tara sumunod kayo sa akin. Pumunta tayo, tumawid tayo ng kabilang isla. So, ang ginawa nila, pumunta sila, tumawid sila, habang naglalayag sila, papuntang isla, yung mga ibang kasama nila, sumama rin sa kanya, para nag-convoy sila. Nagbago yung sitwasyon, nagbago yung weather. So, nagkaroon ng malakas na hangin, hinampas ng malakas na hangin yung bangka nila. At nung time na yun, ang ating Panginoon, dahil siyempre, bilang tao, siya ay napapagod. Maranasan din yung, siyempre, mag-agawa ka naman siya ng ulog yan. Mag-agawa ka ng papagaling, mag-agawa ka ng bibigyan ng mira yan. So, siyempre, bilang tao, maranasan mo talaga yung kapaguran. At habang mabiyahe sila, ay nakatulog ang ating Panginoon. Kung nakatulog ang ating Panginoon, dumating naman yung ibang weather na hindi maganda. At simula na ang pasin pa rin ang bangka. Pero number one daw na bago ka maging sabi rito, kung tutusin daw, hindi naman dapat daw mag-alala yung mga disipulo na daw. Dahil alas karamihan ang kanyang mga disipulo ay mga isda. At number one requirement sa pagbigaw ay kailangan marino ka o kaya ito yung mga isda. Number one requirement siya, kailangan marunong kang lumangoy. Diba? So ibig sabihin, hindi sila dapat mag-aalala. Kasi nung panahon nila, alam na nila yung weather, alam na nila yung situation doon sa kanilang pinupunta. Normal na sa kanila yun. Pero makikita po natin, ano yung naging reaction nila? Nabother sila. Sabi ng Aramis, unshaken in control situation. Medyo parang, ano tayo medyo alanganin tayo. Lulubog yung bangka. Pero ito yung mga isda. Hindi ka na takot sa ganyan. Alam mo na yan. Sanay ka na sa ganyan. Ano sinabi nila? Inisip nila ang ating Panginoon. Sabi niya na habang nagayang sila, sabi niya, lulubog yung bangka natin. Paano wala lang po ito sa iyo? Sabi niya. Kaya bumangon siya. Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon, sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya sa amin? Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? So when the Holy Spirit enters you, hindi ka dapat nang-shaken sa mga bagay na uncontrolled situation. Kasi alam mo na ang Panginoon ang tutugon sa lahat ng bagay. Hindi ka dapat nag-aalala. Kapag nasa sayo pa ng Espiritu, ang praktika, kahit may problema, kahit oras mismo yun na naka-schedule ka po operation, hindi ka malatama. Kahit na parang may something wrong, nararamdaman ka sa katawan mo, parang nanginina ako, parang may parang may sakit ako. Hindi ka nababagal. Hindi ka na-confuse. Parang may something wrong sa sarili ko, nangihina ako. Ano na kaya ito? At hindi mo alam na kukurap na yung mind mo. Yung mga negative thinking na yun na naiisip mo. Kasi nag-aalala ka sa sarili mo, baka may cancer na ako. Baka nga meron na akong may malala na akong karamdaman.
Self-pity ka na. Makawala ka na sa focus. Number one, hindi ka na nag-pray. Iiyak ka na nanamo na sa kwarto, iiyak ka na. Okay na ako, baka maliit ako. Kailangan ko lang magpa-check up. At habang nandun ko sa doktor, halos hindi ka mapakali ang lakas ng pagpili ng puso mo. Kasi hindi ka prepare yung sasabihin ng doktor doon sa resulta ng examination. So, when the Holy Spirit enters you, you become unshaken in a controlled situation. Hindi ka nababago. Hindi ka nakikinig. Kasi alam mo, ang kasama mo, ang pinagbinigturo mo, ay makapangyarihan sa lahat. Sabi sinasabi, di ba? Sino kaya ang tao nito? Kahit ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya. Ibig sabihin lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. At alam mo na yung lahat ng iyong ilalapit sa Panginoon ay kayang tugunan ng ating Panginoon. Even health man yan, even finances man yan, even emotional man yan, even personal problem man yan. Sino ba? Yung pinagbiling ko ng Diyos. Kadalasan, ang Panginoon kasi, ang tingin natin, Lord, tuwing Diyos. Pero, meron akong confusion na lumapit at magtiwala sa Lord. Kasi ang question is, diringgin mo ba? Ibibigay mo ba yung pinag-pray ko sa iyo? Ganon yung thinking minsan natin. Kaya minsan wala tayo ng tao sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi natin pinagkakatiwala ang Diyos sa lahat ng mga. Tulad po ako, nung nakaraan ko, nagkaroon po ako ng depression. Pero 24 hours lang po siya. Ang depression, yung sinunod ko prayer meeting, anong Bible study. Kasi meron pong pinapabalik ako dati ng administrator namin sa school. Sabi niya sa akin, kukunin-kunin kita doon sa school kasi kailangan ko ng mga trusted person at ikaw yung kukunin ko ulit. So sabi nga, kasi yung school, hindi ko na siya pag-ahari. Binenta ko na yung school. Ngayon, i-interview ka na lang ng may-ari kaso nasa India. Hintayin mo na lang. So sabi ko, sir, ano po ba yun? Pero nilatag na niya sa akin yung mga proposal. Ganda ng proposal niya. Ganda yung sweldo, mayroong mga benefits, exam mo, cover kami, tapos 2 weeks with leave, with pay. Ganda yung incentive na binigay niya. So sabi niya, hindi ko alam na baka mas gagandahan pa ni Boss Vilma yung incentive na ibibigay sa'yo. So sabi ko, sige sir, kailan po ba yung interview? Sabi niya, hindi na kasi nasa India. Tapos the following month, sabi niya, sorry, pumunta ng Vietnam. Kaya hintayin mo na lang. Siguro 2 weeks ago, binidyo ka lang kasama yung HR. Sabi niya sa akin, ikaw ba yung si Narciso? Nalaman niyo ba? Diba si Narciso yung dating custodian at liaison ng school. Sabi ko, ako nga po yun. Sabi nga kasi, I recommended ka ni Sir Ricky Villanueva. So, ganito yun. Interview ako. Sabi niya sa akin, pakit ka ba sa ganitong sweldo? Sabi niya, sige po, ano problema sa akin? Ano po yung sabi niya, sabi niya, habang nag-interview ko, nandun yung HR. Sabi niya, sige, record yung usapan natin. Sabi niya sa HR. So, okay na. So, sabi niya, kung darating na first week of July, mag-start na ako magtrabaho kasi kailangan ng leg work. Security, kailangan na akong leg work kasi kailangan ko nang i-promote yung school para mas maraming enrollees na mag-enroll. So, nung gabi, tinawagan ako, sabi sa akin, dinahido lahat ng aming pag-usapan. So, binabaliwala na yun. So, hindi na depress ako. Kasi sabi ko, bakit naman ganun? Kausap ko yung may-ari. Kasi may kumpanya siya. May kumpanya siya. Ayaw niya gumawa ng bagay na labag doon sa
sa Liverpool. Sabi niya, alam mo ba kung magkano yung nag-assist ko sa renovation ng school? 35 yan. Sabi ko, kasi ko siya, mas ibigay sa akin yung pinangako niya sa akin, na sweldo. Pero nung time na yun, sinabi niya, ginagawa niya, sinabi niya, okay ba sa'yo, kapag tumaas yung numbers ng enrollees natin, sa ako'y please, ibigay sa'yo yung pinangako ng sweldo. Sabi ko, magkano mo ba ang sweldo niya sa akin? Okay ba sa'yo? Kaganda. Lower than minimum. Hindi kayo isa. Sabi ko, parang hindi mo makarami. Nag-depress ako. Pero, sabi ko is, ayun ba yung bagay na habang ginagawa ko ng bagay na nagkaya sa akin ito yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Yung kailangan ng mga disipulo. Nung sila ngayon ay nasa hopeless situation, kung nandun sila between life and death, kasi lulubuhin sila sa kanilang baka. Pero sino yung pinakatiwalaan mo? Yung Panginoon. When the Holy Spirit enters you, wala ka pala dapat pinakatiwalaan kung hindi ba ng Espiritu Santo. Yung pangako lang ng Panginoon. Kahit pala yung mga tao sinasabing, mayaman kami, may bagong kayo. Ngayon, go to the end. Galing yung renovation ng mga anak. Ay, kung pag siya, at nagtatrato siya sa evocation. Tapos yung amount na pinangako niya sa akin, hindi nang galing sa akin, siya yung nag-propose. Tapos sila nag-usap, siya yung mga administrator sa kasya, kasi biglang babaguhin. So, ano ba yung sabihin mo? Even kahit sino ka, kahit presidente ba yan, hindi mo pwede pagkatiwalaan. Ang Panginoon. Dapat hindi ka na unshaking sa mga uncontrolled situation. Kahit babaksakan na yung mga bibig sa harapan mo, magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Kahit nakikita mo na yung mga missile ng Iran na bumabaksa sa harapan mo, magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Kahit nakikita mo napakarami ng missile, hundreds of missile, dumadaan sa harapan mo. Pero ano ko may tinataas pa rin mo? Lord, pupuri pa rin kita sa katapatan at kabutihan. Ano pa ibig sabihin mo? Maraming area sa buhay natin na dinadala ng Panginoon doon sa mga bagay na yun para i-shake tayo. Pero ang tanong is, nagiging unshakable ba? O para tayong ano yun na ayun sabihin, parang nanak. Ayun parang nanak. Pag sabi, pag nanak kasi pag nagano, ay, gano'n, ano pa rin agad. Magre-react ka agad. Dapat hindi po tayo gano'n. Dapat yung ating paninampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, ay katulad ng mga disipulong ito, na even death, nagtiwala sila sa Diyos. At ayun ang gusto ng ating Panginoon na sumunod sa atin. At dito po ako magkakaros. To begin, to walk in the supernatural. Sa Epo ng Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, binigyan niya kayo ng kapangyarihan, power, at ipapahayag ninyo ang bagay na tungkol sa akin. Mula daw saan? Mula sa Jerusalem. Hanggang saan? Hanggang sa buong Judea, Samaria, hanggang sa buong mundo. You receive power. You receive anointing. You receive wisdom. Na nasa inyo na ngayon. Ngayon ba? Nasa inyo na. Bakit? Ako nasabi na sa inyo. Nung tinanggap niyo yung Panginoon bilang Lord and Savior ng buhay niyo, kasama yung Holy Spirit na nandun. Ano lang dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin? Sabi doon? Pahayag
binigay ng Diyos sa'yo. Kasi hanggang di mo pinapakita, meron akong power. Asan yung power mo? Kailangan mo ipakita mo yung power mo. Kung sinabi mo, may power ako, kaya ko buhatin to. Hindi nga, kaya mo buhatin yan, bigat ka eh. Kaya kami ng action na gagawin para ipakita yung power na yun. At dahil gusto mo ipakita, gagawin mo yung buhatin mo. Kung nga, may power na siya. Ayun daw yung sinabi ng ating Panginoon. Ipahayag ang mga bagay na tungkol sa akin, sabi ng Diyos. Pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Saan ba raw? Sa Jerusalem lang ba? Yun ba sa promised land? Ginawa na ng mga disipulo yan eh. Mag-share na sila. Pero, natapos na. Kasi kung tapos na, wala na. Tapos na yung evangelism. At kung natapos na yan, wala na yan. Hindi na yan, wala yan. Tama? Kasi kung doon pa lang tinapos na ng mga disipulo, ibig sabihin, merong tinira sa atin. Yung trabaho na ibinigay ng Diyos, hindi na ito naging na-accomplish sa generation. Sino mag-a-accomplish sa generation natin? Tayo. Ang sabi lang, to begin, to walk, and down in the supernatural. To see miracles. Kung mapapang mo yung Panginoon sa kapatiran dahil by faith. When the Holy Spirit enters you, meron kang faith. Sige, masakadati ako. Kita, pagpapay mo gagawin. Word of Holy Spirit yun. Yung kapatid, meron akong panaginip eh. Pwede mo pang i-interpret yung panaginip mo. Sige, ibigyan ka ng Holy Spirit ng wisdom kung paano mo ipagwala yung dreams mo. Yung nadidisyon mo yung tao, kausap mo yun. Kasi nadidisyon mo, maraming problema ka. Hindi pa rin sasabi na ano na sa akin, nadidisyon mo rin yung problema yun. Word of Holy Spirit yun. Dati sa punto na, ito ang panigin namin ng Panginoon para i-open up ngayon yung problema niya. Okay ka naman kasi, sample lang. Hindi siya mag-open sa akin. At dahil sa mag-open niya sa akin, nag-praise ako. Pero siya nakarayaan sa katagal ng panahon niya ka. Supernatural yun. Yung pagsishare ng word of God, supernatural yun. Kasi walang gumagawa. Sino yung gumagawa nun? Yung tunay na anak ng Diyos. Sino ba yung tunay na anak ng Diyos? Pakitas niya kami ba? Wala. Wala ba? Anak pala sa labas. Lahat tayo anak ng Diyos. Diba? Sabi doon, dumating na eh, pagdating. Ngunit pagdating ng bayan ng Espiritu sa inyo, hindi din na yung dumating na. Asabi na. Ang problema lang, hindi natin na-exercise. Isa about na-exercise natin. Alam. So, yun lang po. Amen mo pala. Mark chapter 16, verse 17 and 18. Sa mga sumasampalataya ay susunod ang mga tandang ito. Palalabasin nila ang mga demonyo sa aking pangalan. Makakapagsalita ng mga bagong wika. Makakadampot sila ng mga ahas kapag uminom sila ng anumang bagay na nakamatay, hindi sila papipinsala. Niyaon sa anumang paraan, papatong nila ang kanilang kamay sa mga karamdaman at bubuti sila. Isang bagay po yung iniling ko sa Panginoon, ako na kaya sa Panginoon. Yung mapalay sa walang balat ng demonyo. At ako po yung nag-mission po sa bundok. Marami po ako na-encounter na ito ng mga bad spirit. Isang bagay po yung nabigay sa akin ng kasiguruhan na ako ay tinawag ng Panginoon. Nung meron po na po-process, yung vice mayor po ng Montalban, nagkaroon ng dinala niya yung kabit niya doon sa bundok. At nung buntis pala yung asawa ng vice mayor, naligo sa ilog na possession tao. At
kung hindi na nila mapigate yung babae, magwawala na. Tinawag nila yung mga albularyo, hindi nila mapagaling. At nung kami pauwi na, tinawag kami ng isang kapatid at sinabi, Pastor, pwede ba i-deliver nyo sila? At kahit po nakapalapit po kami dun sa purposes, isang bagay po yung nakita ko, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayaw na tumingin sa amin. Sinasabi niya, paalisin niyo sila sa amin. Kung pumasok po kami doon sa bahay nila, nagwawala po yung tao. Lahat ng bagay na hindi na binabato sa akin, paalisin niyo sila rito. At nung simula po kami kumanta, tinatapan niya ang kanyang pera. Isang palatandaan na yung Espiritu ng Panginoon ay nasa sa akin. Kaya kung nasabi na yung Espiritu ng Panginoon ay nasa sa akin, yung supernatural na nais ng Panginoon na makita sa atin ay nasa sa atin. Pero sa madaling salita po, na-deliver po yung tao na kung sinasabi namin, sabihin mo, Jesus is Lord, ayaw mo sabihin. Ayaw mo sabihin. Pero sinabi niya na winarbar namin, deliver yung tao na tinanong namin kung ano nangyari sa kanya, wala sila natin. So yun po yung sa panahon natin ngayon na dapat natin makita na meron tayong kapangyarihan. Na-rebuke, pigilan, sa patakin, yung kapangyarihan ng demonyo na ginagawa sa buhay natin. Huwag tayong magpapatay sa namang espiritu na hindi galing sa Panginoon. Remember yung sinabi ng Panginoon, mas makapangyarihan yung espiritu ang tinanggap niya mula sa akin kaysa anumang espiritu na nasa buong mundo. So yung banal na espiritu ay nasa sa Panginoon. Kaya yung paggawa po ng supernatural, ayun po'y kaparaanan ng banal na espiritu sa amin. Nakakalungkot, maraming tao ngayon na hindi nila nagagamit ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Takot na takot sa mga espiritu. Kung sinabi mo kung may wag-waiting, natakot, hindi pinatayuan yung pananampalataya sa Panginoon. Pag sinabi mo may wag-waiting ka, ako sa mundo. Pag sinabi mo may wag-waiting ka, hindi po sa pagmamalaki. Pero kahit sino, kahit demonyo pa yung paharap mo sa akin, hindi po sa nagmamalaki. Kasi, alam ko, kung tinanggap ko ang ating Panginoon, mas malakas yung espiritu na tinanggap ko sa Panginoon. Kaya hindi ako nagpapalipin o hindi ako nagpapagano sa buwan ng Bigyan natin na tigilan natin gawa ng demonyo na nasa mga para sa buwan. Tigilan natin ang ginagawa ng deception ng demonyo. Kasi pinalitan ng Panginoon, tinawag ng Panginoon para maging masila-pila na sa demonyo. Ano yung halaga ng ilaw kung hindi mo gagamitin kung paliwanagan ng linis ang ilaw? Hindi lamang sa spiritual, hindi mo kami dapat ginagamit natin para mag-glory ng ating Panginoon. Samahin niyo po ako sa isang panalangin. Maraming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuli sa oras ito, Panginoon. Lord, salamat Lord dahil ikaw yung Diyos na tumawag at pumili po sa amin. Lord, salamat Panginoon dahil sa mga panahon Lord na kami Panginoon ay dumadating sa mga punto ng aming buhay na kami po ay nagugulmihan, mawawalan ng pag-asa, mawawalan ng pananampalataya sa iyo Panginoon. Pero hindi ka po Panginoon
magbabago sa amin, Panginoon. Patuloy, Lord, ang iyong banal na Espiritu, lagi mong pinapalanas sa amin. Patuloy naman na nandiyan ka, Panginoon, para kami i-comfort ng Panginoon. Mga madal, aminin namin, minsan, madalas, wawala kami, hindi mo pa rin napalataya sa iyo. Pero hindi mo inaalis, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu sa amin, Panginoon. Sa tuwing kami tatayo, kung sa tuwing kami, Panginoon, ay lalakad, patuloy mo pinag-initing sa aming mga buhay ang iyong pong kapangyarihan, Panginoon. Mga Lord, hindi kami karapat-dapat, hindi kami tapat sa iyo, Panginoon. Pero ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Nawa, Lord, naiintindihan namin at maunawaan namin. Panginoon, na kailangan namin magtiwala sa iyong salita, Panginoon, sa iyong Espiritu, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu sa amin. Pagiging mo yung kasiyahan, kadalakan sa aming mong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man yung gagawin namin, ano man yung pagplanuhin namin, tulungan mo kami, Panginoon. Kaya ikaw, Panginoon, ay maging priority. Maraming pong salamat.